So heto na ang second round ng Western Conference Finals sa pagitan ng Los Angeles Lakers versus Oklahoma City Thunder. Mas malaking test ngayon ang naghihintay para kila LeBron James. Matapos nga nilang nilaglag ang Houston Rockets ng first round sa Game 6, ay heto, hindi basta-basta itong makakalaban naman nila dito sa second round dahil ito ay best team sa buong regular season ng liga mga idol. Pero hindi lang ito basta number 1 dahil isa rin itong defending champion ang Oklahoma City Thunder. Gano'n nga ba dito masusubok ang LA Lakers? Fouls to give, behind the back, Isaiah Joe, punch it in! Well, balikan natin ang naging first round na Oklahoma City Thunder sa naging kalaban naman nila dito sa Phoenix Suns na kung saan naging dominante sila. Suinip, itong kuponan ni Devin Booker na pinapangunahan dito ng trio nila na sila Jalen Williams, Chet Holmgren, and of course, itong reigning MVP na si Shai Gilgeous-Alexander na grabe ang kanyang naging numbers against dito sa Suns. Averaging 34 points, 8 assists in 4 games. Sigurado napakadelikado ito kung paano nga siya ditong pipigilan. That one as well. Shea right back to work, off balance, falling to the floor. Samantalang itong Lakers naman, okay naman na uwi sa 3-0 ang start nila against nga dito sa Houston Rockets. Pero yun nga lang no, na-extend lang ito ng na-extend. Tapos bigo silang may sarado kaagad itong series na umabot nga no sa Game 6. And still, sigurado pangunahin pa rin ito ng 41 years old na si LeBron James ang kanyang team. Dahil sa magiging laban nila sa game number 1 ng Oklahoma City Thunder ay out pa rin itong si Luka Doncic. Tapos yung pa ang masamang balita, wala pa ditong kasiguraduhan kung kailan nga ba itong makakabalik. Dahil yan ang pinakamalaking tanong kung makakabalik nga ba talaga dito sa series nila against sa Thunder. Pero malaking bagay na rin no na nakabalik na rin itong si Austin Reeves. Sana talaga na mas maganda pang ipapakita niya dito sa second round para mas magkaroon pa sila dito ng additional scorer at playmaker kaysa naman sa wala. Paano siya i-score? Paano niya papasabitin ang kanyang mga defenders? Dahil yan ang maganda dito kay ER15. At pagbalik pa ni Luka no, kung sakali man, marami talagang mapapanood natin na ganyan. Pero so far, halos mag-iisang buwan na hindi nakakapaglaro itong si Luka Doncic. Marami na rin siya ditong ginagawang shooting drills pero hindi naman ibig sabihin nito kung fully recovered na ba talaga siya. Sobrang crucial na rin kasi ito para sa production ng Oklahoma City Thunder. Ibang-iba na rin kasi ito kumpara naman sa Rockets, kompleto recados na. Kailangan talaga nila dito si Luka para gumana lahat ang Lakers at manalo dito sa series. Sobrang tough talaga ito dahil sa head-to-head matchup nila. Again, 0-4 ang Lakers dito sa Oklahoma City Thunder nung regular season. Durug na durug ba naman sila mga idol dito sa defending champion? Nung Game 1, 123-287 ang kanilang final score. Samantalang nung Game 2, no, 139-96. Napakalaki pa rin nung lamang. Pagdating naman ng Game 3, 119-110. At nung Game 4, tambak muli sa final score na 121-92. Ang matindi pa niyan, may Luka Doncic man o wala, dominated pa rin sila. Kaya kahit hindi mo na dito matatanong mga idol, no, obvious naman, ang Thunder ang yamado dito. Pagdating naman sa bench player nila, mas balanced din. Better talaga na team. Sobrang dami din ang mga option nila dito sa floor. Lahat nun, capable ditong umiscore at umepensa. Pero in fairness din dito sa Lakers, magandang kanilang pinakitang depensa dito sa Houston. Malay natin no, maging effective din against dito sa Thunder. At may scorer din kahit papano itong mga kasama ni LeBron. Sila Rui at Luke Kennard, sana maganda pa dito ang kanilang shooting. Tapos itong si Ayton, sana masabay niya dito si Chet at Hatterstein. Dahil mga elite at ring protector itong mga ito. Tingnan natin dito sa Lakers kung gugulatin pa nila ang kanilang mga doubters. Makakasundot dito sa umpisa no, at magkaroon sila dito ng momentum. Pero kung hindi man, parang mangyayari lang nung regular season. Pagdating sa playoffs ay dudurugin lang nila itong Lakers parang nung ginawa lang nila sa Phoenix Suns. Abangan natin yan. Exciting talaga na matchup to.